Maging mapanuri at mapagmatsyag tayo sa paligid, lalo na sa mga taong nakakasalamuhan natin. Minsan, may mga taong inaakala nating mabuti, pero itinatago pala ng suot na magandang maskara ang kasamaan. At ang itinuturing nating masama ay siya palang tunay na nagmamahal sa iyo ng tapat. Siya ring tutulong sa iyo nang walang hinihinging kapalit. Ito ang nangyari sa buhay ko noong kabataan ko pa, Sir Casper. Itago mo na lamang ako sa pangalang Amanda. Sa ngayon ay nasa 63 anyos na ako. Isang mayamang negosyante sa aming bayan, kasama ang mapagmahal kong asawa at mga anak. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong panahon pa ng kabataan ko. Taong 1980, sa bayan ng Kabisayaan. 18 pa lamang ako noon at nag-aaral sa kolehiyo sa kursong accountancy. Ang aking mga magulang pala ay nagtatrabaho sa isang malawak na asyenda ng isa sa mayayamang asyendero sa bayan namin. Nag-aaral ako noon sa kolehiyo sa isa sa mga sikat na universidad sa bayan namin. Tuwing walang pasok ay libangan ko ang nagpupunta sa kagubatan para pagmasdan ang iba't ibang uri ng ligaw na bulaklak. Paborito ko kasi ang photography. Palaging sinasabi sa akin ni na inay at itay na huwag daw akong umabot sa dulo ng kagubatan dahil naroon daw ang isang matandang hukloban. Manda, huwag na huwag kang tumawid doon sa batis ha. Balwarte na iyon ang matandang hukloban, kaya iwasan mong mapadako sa lugar na iyon. Hindi ko namalayan kung anong oras na habang namamasyal ako sa kagubatan, Sir Casper. Basta tuwang-tuwa ako sa mga bulaklak na kinukuhanan ko ng mga larawan. Ang mahalaga ay hindi ako tumawid sa batis na sinasabi nila inay at itay. Para sa akin, ay isang paraiso ang kagubatang ito. Hindi na ito sakupan ng asyenda ni Don Isidro, kaya malaya akong gumagala rito sa lugar na ito. Hindi ko alam kung kaninong lupain ang bahaging ito, pero wala talagang matapang na tao ang nagsususuot dito, maliban sa akin at sa pamilya ko. Tirahan na ang kagubatang ito ng mga ligaw na hayop at mga magagandang bulaklak. Ang malinaw na tubig sa batis ay tila pa ay ko'y kinakawayan para maligo dito. Isa din ito sa paboritong pinupuntahan ko dito, ang maligo sa batis. Hindi naman alam ni na itay at inay. Basta masunod ko lang ang bili nila na hindi ako tatawid sa kabilang dako. Maliligo lang naman ako. Excited na hinubad ko na ang kasuotan ko. At tanging panloob ko na lang ang natitirang saplot sa katawan ko bago ako tumalon sa batis. Langoy dito, langoy doon. Yan ang tanging ginagawa ko, Sir Casper. Masayang-masaya ako kapag nagbababad na ako sa malinaw at malamig na tubig ng batis. May kakaiba pala akong pagkaramdam sa tuwing narito ako sa kagubatang ito. Sa halip na kilabutan ay pagkaramdam ko ay safe ako. Hindi ko alam kung bakit pero pagkaramdam ko ay may kasama akong nagbabantay sa akin sa loob ng kagubatang iyon. Kaya naman, Sir Casper, ay wala akong takot na magsusuot dito. Nang mapagod na ako sa kakalangoy, ay dito na ako nagbihis at muling gumala sa paligid
hanggang sa napadako ako sa loob ng medyo makakapal na kagubatan. Ito ang unang pagkakataon na makarating ako sa lugar na ito. Kuha lang ako ng kuha ng mga larawan hanggang sa hindi ko na malayang. Bigla na lamang akong nakatapak ng isang patay na kahoy. Napasigaw na lamang ako nang mahulog ako sa isang patibong na malalim. Patibong iyon ng mga mangangasong katutubo na nasa kabilang dako ng kagubatang ito nakatira. Ang taas naman ng butas na to. Paano pa ako makaakyat nito? Halos mangiyak-ngiyak na ako sa nangyari sa akin ng araw na yon. Ay, pagminalas nga naman. Ilang ulit ko pang sinubukang umakyat sa mataas na butas. Pero hindi ko talaga kayang umabot sa dulo. Napakadulas din kasi ng lupa. Sinubukan kong hubarin ang aking sapatos. At nakapaang umakyat pero useless pa din. Natatakot na ako dahil mag-aalas 3 na ng hapon. Kanina pa ako ritong 1:30. Gusto kong sumigaw ng tulong. Pero sino naman ang tutulong sa akin dito? Maliban na lamang siguro kung darating ang taong naghanda ng patibong na ito para tignan kung may pumasok na ligaw na hayop sa patibong niya. Nanlulumo akong napasalampak ng upo sa lupa nang may maririnig akong mga yabag ang patungo sa kinaroroonan ko. May tao ba dyan? Tulungan mo po ako. Sigaw ko. Maya-maya ay may naririnig akong pag-uusap ng mga tao at napatingala ako. Sa wakas, may magliligtas na sa akin. Umungaw sa akin ang isang lalaking matangkad at sobrang gwapo. Hanggang balikat ang buhok niya at nakasuot lamang ito ng rag pants at kulay blue na t-shirt. Napanganga na lamang ako at hindi nakahuma sa sobrang gwapo naman yata ng tagapagligtas ko. Tila ito ay may ibang lahi. Can you help me up? Sandali lang ha. Kukuha lang ako ng low-bait para makapitan mo. Aniya sa akin. Mas lalo ko pang ikinamangha kasi fluent naman pala siya sa Bisaya. Ang akala ko ay mapapa-English pa ako. Nakakaramdam tuloy ako ng hiya sa pa-English ko pa kanina. Salamat. Balikan mo ko ha. Nag-aalala talaga ako nang umalis siya sa dulo ng butas ng lupa. Baka kasi hindi na niya ako matuntun dito. Lagot na ako. Pero may naririnig akong mga kausap niya. At naghanap sila ng lupit. May ilang inutusan niyang kumuha ng baging. Kaya natuwa talaga ako. Ilang minuto pang nakalipas at nakabalik na ang poging savior ko na may dala ng baging na nilalaglag sa akin. Kumapit ka dyan at ihilahin kita. Utos pa niya sa akin. Sobra talaga akong namangha sa kagwapuhan niya. Ngayon ko lamang siya nakita sa lugar na ito. Kaya sobra akong nagtataka kung sino siya at taga-saan siya. Mas lalo akong humanga kasi napakamatipuno ng mga braso niya na kaya niya akong hilahin gamit ang baging kahit na medyo may kabigatan ako, Sir Casper. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Pasasalamat ko sa lalaking nagligtas sa akin. Ang mga kasama niya pala at kausap niya kanina ay mga katutubo na taga-kabilang dako ng kagubatan. Nagpapasalamat din ako sa kanila sa tulong nila. Humingi din sila ng pasyensya sa akin dahil ako pa talaga ang nahulog sa patibong nila. Walang anuman po iyon at pasyensya na po talaga sa abala. Sige po, uuwi na po ako dahil hapon na at baka maabutan pa ako ng dilim sa daan. Pagpapaalam ko sa kanila. Ngunit ako na yata ang sumalo sa lahat ng kamalasan
ng araw na iyon. Hindi pa man ako nakalayo ng iilang dipa sa kanila, ay natapilok na ang mga paa ko at napasigaw ako sa sakit. Bumagsak pa talaga ako sa lupa, ngunit naging maaga pang gwapong lalaki na tagapagligtas ko. Kaya hindi ako tuluyang bumagsak sa lupa. Nasalag niya ang katawan ko sa matitipon ng braso niya. Namimilipit ako sa sakit habang maingat niya akong inilapag sa isang malapad na bato. "Huwag mong igalaw ang mga paa mo," utos niya sa akin, na seryoso ang mga matang nakatitig sa akin. Iba ang kulay ng mga mata niya. Ngayon lamang ako nakakita ng ganong kulay na mata. Mayroon siyang malagintong mga mata, kaya naisip kong may lahi siyang foreigner. Idagdag pa ang sobrang tangkad niya at kinis ng kanyang kayumangging balat, na halatang nabilad lamang sa araw, kaya naging kayumanggi. Bumilis tuloy ang pagtibok ng aking puso. "Salamat." Tanging katagang namumutawi sa mga labi ko. Pero napakapit talaga ako sa malapad niyang balikat matapos niyang hilutin ang paa kong natapilok. Nakarinig ako ng paglagotok ng buto ko sa paa. Natawa naman sa akin ang mga katutubong kasamahan niya. Napaluha kasi ako sa sakit at butil-butil pa ang pawis ko sa noo. Paano na ako nitong aabot sa bahay namin nang hindi pa madilim? "Okay na yung paa mo, pero hindi mo pa iyan pwedeng itapak sa lupa dahil siguradong mamamagayan." Uwi ka pa ng gwapong lalaking nasa harapan ko. Hindi ko maipinta ang mukha ko. Naghahalo ang pag-aalala at sakit na nadarama ko. Paano ako makauwi nito? Nagulat na lamang ako nang pinahid niya ang luha sa mga mata ko. At pagkatapos ay sumipol siya ng malakas. Namangha talaga ako nung maya-maya pa ay dumating ang malaking itim na kabayo na halatang alaga ng lalaking nasa harapan ko. Maingat na isinakay niya ako sa kabayo. "Ihatid na kita sa inyo." Nahihiyaman ako sa laking abala na idinulot ko sa kanya, ay lihim akong kinilig sa kabaitan niya sa akin. Dito na kami nagkukwentuhan na doon siya nakatira sa dulo ng kakahuyan at kaibigan niya ang mga katutubo sa kabilang dago. Ang pangalan niya ay Alester. "Diba may nakatira diyang matandang hukloban? Sinasabi kasi sa akin ni na inay at itay na nakakatakot doon sa kabilang dako, kaya hindi ako pwedeng doon." Naglesa talaga ako, kaya hindi ako nag-iisip na sinabi sa kanya ang tungkol sa matandang hukbuloban. Napatawa naman ito. Si Nanay Magda ang tinutukoy nila. Hindi naman matandang hukloban ang ina ko. Gagamot lang. Napakagat-labi ako sa hiya sa sinabi niya, Sir Casper. "Sorry ha, iyon kasi ang naririnig kong usap-usapan ng mga tao sa amin eh." Hiyang-hiya talaga ako sa totoo lang. "Huwag kang mag-alala. Sa susunod na pagkikita natin, ay dadalhin kita kay Inay Magda. Mabait naman yun." Masaya naman ako kahit papano, Sir Casper. Ito ang unang pagkakataong may nakilala akong tao sa kagubatan at naging kaibigan ko pa. Maliban sa mga katutubo kasi, hindi ko naiintindihan ang lingwahe nila. Pero sa pinapakita nilang aksyon, ay nalaman kong mabubuti din silang tao at nakikipagkaibigan din sila sa akin. Inihatid ako ni Alester sa pamamahay namin. Medyo hapon na nang dumating kami at malapit nang dumilim, kaya sobrang nag-aalala ang mga magulang ko.
Mas lalo pa silang natakot nang makitang isang lalaki ang naghatid sa akin. Pero pinaliwanag ko ang lahat. Nakapagtatakang hindi maganda ang pagkikitungo nila kay Alistair. Kaya nahihiya talaga ako sa tagapagligtas ko. Pasensya ka na ha. Baka nagulat lamang sila inay at itay na isang lalaki ang naghatid sa akin pa uwi. Nakangiti lamang si Alistair sa akin at nagpaalam na nauuwi na. Sa susunod ay mag-iingat ka na lang kapag namamasyal ka sa kagubatan ha. Bili niya pa sa akin bago umuwi na sa kanilang bahay. Sakay ang kanyang itim na kabayo. Ay Amanda, di ba sabi ko sa'yo, bawal kang tumawid sa may batis. Pinapayagan ka namin na gumala sa kagubatan, pero pinagbawalan ka naming pumunta doon. Galit ang aking itay sa akin na ikinagulat ko. Tay, hindi naman ako nagpunta sa may batis. Iniligtas lamang ako ni Alistair dahil nahulog ako sa patibong ng mga katutubo. Kung di dahil sa kanya ay hindi ako makakauwi ng bahay dahil natapilok pa ang paa ko. Pagrarason ko pa kay Itay Rudy. Hindi ko talaga sila maintindihan kung bakit ginoon ang pagkikitungo nila kay Alistair. Gayong napakabuti naman ito sa akin. Basta, huwag kang makikipagkaibigan sa lalaking iyon. Anit yun matandang hukluban. Galit namang wika ni Itay sa akin. Tay naman, iniligtas na nga ako ng tao eh. Ganyan pa kayo. Nakakahiya talaga ang inasta ni Itay. Pero wala naman ako magagawa eh. Ganoon talaga siya. Lumapit si inay sa akin na may dalang mga dahon para itapal sa bakong natapilok para hindi ito mamamaga. Hindi na kailangan yan, inay. Hinilot na ni Alistair ang paa ko. Kaya okay na yan. Basta wag ko lang daw munang basain. Napabuga na lamang ako ng hangin. Bakit nga ba ganito ang utak ni Itay? Ako na nga ang tinutulungan ng lalaki. Siya pa ang may masamang iniisip tungkol doon sa tao. Kaya sobrang nakakahiya tuloy sa kanya. Lumipas pa ang ilang mga buwan, ay hindi ko na muling nakita pa sa kagubatan si Alistair. Ganoon pa rin si Itay kapag umaalis ako ng bahay. Bawal ako sa batis at baka naroon ang ina ni Alistair na sinasabi nilang matandang hukluban daw. Sa bawat pagtapak ko sa may batis at sa kakahuyan, ay umaasa akong makita ko muli ang gwapong binatang anak ng matandang hukluban. Pero nabigo ako dahil hindi ko na kailanman nakikita pa si Alistair. Nakakalungkot na hindi ko alam kung bakit pero sa araw-araw ay hindi nawawala pa si Alistair sa aking isipan, Sir Casper. Lihim akong umiibig sa lalaking minsan ang nagligtas sa akin. Minsan nga ay ninais ko nang tumawid sa batis at dumako sa dulo ng kakahuyan. Pero natatakot akong maligaw. Natatakot akong muling mahulog sa patibong na mga katutubo. Baka hindi na ako mailigtas pa ni Alistair. Dumating ang araw ng bakasyon namin, Sir Casper, at balita sa buong asyenda ni Don Isidro na darating ang uniko iho nitong galing sa abroad. Noon kasi ito nag-aral sa Italia. Balitang-balita dito raw ito titira sa aming lugar. Kinikilig ang mga kadalagahan sa aming nayon, lalo na ang mga kadalagahan na anak ng mga trabahador sa asyenda. Kasi raw baka mapupusuan sila ni Senyorito Marcos. Lahat ng mga dalaga sa amin ay masasabi kong ako lamang ang may kakaibang pag-iisip. Hindi naman sa ayaw kong yumaman, pero ako yung tipong gustong yumaman
sa sariling tiyaga at pagsisikap. Hindi iyong yayaman sa pamamagitan ng pag-aasawa ng mayaman din o kaya ay afam. Natatawa na lamang ako sa mga mindset nila. Pero sinarili ko na lamang iyon. Dahil ayaw ko rin namang may kaaway, Sir Casper. Si Don Isidro pala, Sir Casper, ay may isang grupo. Para itong religious group. Isa na si itay at inay doon na nagsisimba. Ako lamang talaga ang ayaw. Hindi ko kasi naintindihan ang tinuturo ni Don Isidro. Tila ito'y isang uri ng kulto na sumasamba sa buwan, Sir Casper. Kayo ba? Nakakarinig na ba kayo ng ganon? Sumasamba sa buwan. Si itay naman na hindi nakikinig sa akin kapag sasabihin kong huwag nilang paniwalaan ang mga turo ni Don Isidro. Para siyang nabrainwash na sa mga katuruan ni Don Isidro. Kaya hinayaan ko na lamang. As long as wala naman po silang masamang ginagawa. At yun nga, dumating ang araw na darating na ang anak ni Don Isidro na si Marco sa bayan namin. Lahat ng mga trabahador sa asyenda at mga pamilya nila ay inanyayahan sa malaking salo-salo sa pagdating ng unikauiho ni Don Isidro. Ayaw ko sanang dumalaw pero bilang respeto na lamang din kay Don Isidro na siyang may-ari ng lupaing kinatitirikan ng aming bahay ay kailangan kong makisama. Boring ang party na iyon, kaya doon na lamang ako naman lagi sa hardin. Maganda kasi doon at maraming bulaklak. Kanina ay natatanaw ko si Senyorito Marcos. Maraming mga kadalagahan sa amin ang lumapit sa kanya para makipagkilala pero ako lang ang hindi gumawa nun. Dumistansya lamang ako dahil hindi maganda ang unang impresyon ko sa anak ni Don Isidro. Parang may maitim na aura akong nakakita sa katauhan niya, nakagaya din ng kanyang ama. Ano naman ang ginagawa ng isang magandang binibini dito sa hardin namin? Hindi mo ba gusto ang parte na inihanda ni Daddy? Halos mapatalon ako sa kinaupuan ko nung biglang may magsalita sa likuran ko. Si Senyorito Marcos pala. Magandang araw po, Senyorito. Pasyensya na po, hindi lang ako sanay na makihalubilo sa maraming tao. Matapat kong wika sa lalaki. Pero hindi lang talaga ako interesado kay Senyorito Marcos. Matapat daw. Wala pang lalaki ang nakakakuha sa aking atensyon, maliban kay Alistair, na hindi ko na rin muling nakita. Ang pangalan mo pala ganda. Nahalata ko kaagad ang kapareskuhan ni Senyorito Marcos. Kaya mas lalo lamang itong tumagtag sa pagkadisgusto ko sa kanya. Amanda po, Senyorito. Tinanggap ko na lamang ang nakalahad na mga palad niya dahil ayaw kong mambastos ng tao. Napakaganda mo, Amanda. May kasintahan ka na ba? Nagulat ako sa tanong na iyon ni Senyorito. Kaya mabilis na hinablot ko ang mga kamay kong hindi niya pinakawalan. Pasyensya na po, baka hinahanap na po ako ni Inay. Iniwan ko ang anak ni Don Isidro. Hindi ko gusto ang tono ng pananalita niya at pati na rin ang mga malalagkit niyang tingin sa akin. Para niya kasi akong hinuhubaran sa kung paano siya tumitig sa akin. Kaya nakaramdam ako ng panganib sa kanya. Bumalik ako sa tabi ni Inay at hindi na ako kailanman humiwalay sa kanya. Ramdam ko ang mga malalagkit na titig sa akin ni Senyorito Marcos na sumunod sa akin dito sa bulwagan. Nang matapos na ang party ay masaya ako at makakauwi na rin ako sa wakas sa bahay namin.
Napapagod na ako sa kakasunod kay Inay Lucia. Si Senyorito Marcos kasi ay tila may sayad na sunod ng sunod sa akin. Ngunit bago pa kami nakaalis ng mansyon, ay pinatawag kami ni Don Isidro. Kaming buong pamilya. Ako, si Inay, Itay, at si Ande. Ni bunsong kapatid kong 10 taong gulang na nun. Rodi, ipinatawag ko ang pamilya niyo dahil sa kagustuhan ng uniko iho ko. Panimula pa ni Don Isidro. Kinilabutan ako sa mga titig sa akin ng matandang Don. Nakagaya din ng kanyang anak. Anak niyo ba ang dalagang ito? Nagkatinginan sina Inay at Itay. Opo, Don Isidro. Magkasabay pang sagot ni na Inay at Itay. Siya po ang panganay kong anak na nag-aaral sa kursong accountancy. Matalino ang anak ko, Don Isidro, at nasa pangatlong taon na siya ng kolehiyo nitong darating na pasukan. Pagmamalaki pang pagkwento ni Itay Rode. Mabuti. Sana naman ay pagbutihin mo ang pag-aaral mo, anak. Huwag ka munang mag-boyfriend dahil ikaw ang nagustuhan ng uniko iho ko sa lahat ng dalaga dito sa asyenda. Masayang bulalas ni Don Isidro. Ako naman ay tila nabilaukan sa sinabi ng Don. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero natatakot talaga ako. Mapagbiro naman pala kayo, Don Isidro. Alanganin akong napapangiti. Ngunit napahigpit ang kapit ko kay Inay Lucia. Nang bigla na lamang magsalita si Senyorito Marcos mula sa likuran namin. Hindi nagbibiro si Daddy. Talagang nagugustuhan kita. Niyog-yog ko na lamang ang mga kamay ni Inay Lucia sa takot ko, Sir Casper. Gusto ko nang umuwi nun. Hindi ko kayang nasa harapan ko palagi si Senyorito Marcos. Sapagkat sa mga tingin niya pa lang, ay tila na ako'y hinuhubaran nito. May sayad ba talagang lalaking ito? Ani ko sa sarili na kinikilabutan. Siguro kung sa ibang babae nangyayari ang ganito, ay sobrang saya nila. Sapagkat matutupad na ang kagustuhan nilang yumaman. Pero iba ako. Ayoko ng ganitong paraan at wala pa sa utak ko ang magkaroon ng kasintahanan. Seryoso ako sa pag-aaral ko, Sir Casper. Ipinagpilitan pa kaming ihatid sa bahay ni Senyorito Marcos ng mga oras na iyon. Sa totoo lang, hindi naman pangit si Senyorito. Meron lang talaga akong hindi magandang pakaramdam sa kanya. Yung sinasabi ng mismong instinct mo na mapanganib ang taong ito. Kaya kailangan mong lumayo. Ganoon ang damdamin na mayroon ako kay Senyorito Marcos sa unang pagkikita pa lang namin, Sir Casper. Mas lalo pa akong nangamba sa paghatid niya sa amin sa bahay. Magkakaroon na kami ng ugnayan nito. Dahil sa pagpayag ng mga magulang ko. Nagmamadali na akong pumasok sa loob ng kwarto ko. Matapos kaming ihatid ni Senyorito. Maayos naman akong nagpaalam sa kanya habang naiwan ko na sila sa labas ng bahay namin na nag-uusap pa kasama sina Itay. Libre pa ito ng pangtoma sa mga kapitbahay naming mga lasengko na mas lalo pang ikanainis ko, Sir Casper. Sa mga sumunod na araw ay hindi ko na nagugustuhan ang mga nangyayari sa bahay namin, Sir Casper. Kung ano-ano na lamang ang ibinibigay niya sa amin, masaya namang tinatanggap ng mga magulang ko. Sobra na akong naiinis. Kaya nang makaalis na si Senyorito Marcos, ay doon ko na kinausap sina Inay at Itay. Nay, Tay, ayaw ko si Senyorito Marcos. Sana naman maintindihan niyo ako. Pagtatapat ko ng damdamin sa kanila.
Noon ko nakitang nag-iba ang reaksyon ni tatay. Ano bang inaarte mo, Amanda? Magpapasalamat ka nga at ikaw ang nagustuhan ng amo natin sa lahat ng kadalagahan dito sa atin eh. Inabot niya sa akin ang isang puting envelope na may lamang pera. Para saan na naman ito, itay? Sobra na talaga akong naiinis kay Senyorito Marcos sa mga ginagawa niya. Tila ba niya ako'y binibili mula sa mga magulang ko? Napapailing namang isinuksok ni itay ang pera sa palad ko. Kung bayad mo yan ng tuition fee, pang 1 taon na iyan, Amanda. Pinabibigay ni Senyorito. Napangiti pa si itay na tuwang-tuwa. Habang ako ay mas lalong natatakot sa kalagayan ko. Tay, hindi natin tatanggapin yan. At saan ka kukuha ng pera ha? Maiwan na nga kita. Kulit mo. Iniwan ako ni itay matapos akong sermonan. Pinagbantaan pa akong hindi niya babayaran ang paaralan ko. Kaya kailangan kong tanggapin ang pera mula kay Senyorito Marcos. Sobra akong nanlulumo sa mga magulang ko, Sir Casper. Habang si Inay Lucia naman ay wala ding ginawa para barahin si itay. Pumapayag din siyang liligawan ako ni Senyorito Marcos. Noong kapanahunan ko kasi ay palaging nasusunod ang mga magulang. Nagiging suwail kang anak sa oras na hindi ka susunod sa mga magulang mo. Silang nasusunod. Minsan pa nga ay ipinagkasundo pa ang mga anak sa anak ng kanilang kaibigan. Kaya nauso noon ang tanan-tanan. Sa kinasasadlakan kong sitwasyon ito, Sir Casper, ay kinaiinggitan pa ako ng mga kapitbahay namin. Maraming mga dalaga ang naghahangad. Nasanay sila na lang ang niligawan ni Senyorito Marcos. Sa inis ko ay tumungo ako sa mansyon nila para isauli ang malaking halaga ng pera na ibinigay niya kay itay. Magwo-working student na lamang ako. Kesa siya ang magbibigay ng pangtustos sa pag-aaral ko. Para ko na rin kasing pinagbili ang sarili ko dahil sa ginagawa ng mga magulang ko. Lapad ang ngiti ni Senyorito Marcos nang makita ako. Magandang araw, Senyorito. Nimimiss mo na ba ako kaagad? Napa-ismaid na lamang ako sa kapareskohan ng lalaking ito. Akala niya yata ay pwede niya akong bilhin. Nawala ang ngiti niya nang iniabot ko ang perang binigay niya kay itay. Hindi ko matatanggap iyan. Ipinagpilitan pa niya sa akin ang kanyang pera. Pero hindi ko talagang magawang tanggapin ang ganito. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi pa ako handang pumasok sa pag-aasawa dahil matayog ang pangarap ko sa buhay na makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho ng maayos. Gusto ko pang tulungan sina itay na maiahon sila sa kahirapan. Pero sinabi sa akin ni Senyorito na ibibigay niya sa akin ang lahat ng pangarap ko. Basta tatanggapin ko siya. Mas lalo ko iyong tinanggihan. Hindi ko matatanggap ang ganito. Kaya mas labis iyong ikipananlo mo ni Senyorito Marcos. Humingi na lamang ako ng paumanhin sa nagawa kong desisyon. Pagkatapos ay umuwi na ako ng bahay. Ihatid pa sana ako ni Senyorito. Pero tinanggihan ko na rin iyon. Sakay sa kabayo ko ay pauwi na ako sa amin nang mapadaan ako sa simbahan ni na Senyor Isidro. Araw ng linggo naman ang araw ng pagsisimba nila. Kaya nagtataka ako nang mapansing may mga tao sa loob. Sinasabing ang labis na kuryosidad
ay nakakapahamak, Sir Casper. Ito ang nangyari sa akin ng araw na iyon. Itinali ko ang kabayo ko sa punong kahoy na nasa gilid ng daan. Tumungo ako sa simbahan at nakiusyoso kung ano ang meron doon. Araw kasi ng Biyernes kaya nagtataka ako kung anong ginagawa ng mga iyon sa loob ng simbahan. Hindi ko inasahan ang makakita ko, Sir Casper. Natutok na lamang ako sa bibig ko nang makita ko si Ana na iginapo sa ibabaw ng mesa habang pinagsasamantalahan ni Don Isidro. Habang ang mga taong naroon ay nakatitig lamang na tila wala sa sarili, pati ang mga magulang ni Ana. Si Ana ay isa sa mga dalagang kapitbahay namin. Nakaluhod pa ang mga ito na animo ay sumasamba sa nakikita nilang karahasan. Takot na takot ako at nanginginig sa nakita ko. Kaya napatakbo na lamang ako. Pero nakita ako ng isa sa mga tauhan ni Don Isidro. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Kumaripas na lamang ako ng takbo papalayo sa simbahan na iyon. Mabuti na lamang ay hindi ako nakilala ng tauhan ni Don Isidro. Hinabol pa ako ng mga tauhan ni Don na may daladalang matataas na kalibre ng armas. Nagsususuot na lamang ako sa tubuhan. Tinis ko ang makating dahon ng mga tubo. Ang mahalaga ay makalayo ako. Sa kakahuyan ang tungo ko, Sir Casper. Sa dulo malawak na tubuhan ay naroon ang kakahuyan at doon ay safe ako. Kabisado ko na ang kakahuyan kaya maaari akong makapagtago doon. Kahit na pagod na ako ay hindi ako tumigil sa pagtatakbo. Naririnig ko pa rin kasi ang mga boses nila na sumusunod sa akin. Kaya kahit napapagod na ako sa kakatakbo, ay hindi pa rin ako tumigil. Nang marating ko na ang kagubatan, ay tsaka pa lamang ako sandaling tumigil at nagkubli sa isang malaking puno. Ngunit narinig ko ang mga boses na mga tauhan ni Don Isidro. Hanapin ang babaeng iyon at hindi siya pwedeng makatakas. Iyon ang utos ng Panginoong Isidro. Tama, Sir Casper. Sa mga tauhan ni Don Isidro ay Panginoon ang tawag sa kanya at lalo na sa mga tagasunod niya sa simbahan nila. Kinikilabutan ako na idinideklara niya ang sariling isang Diyos. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ko tinatanggihan si Senyorito Marcos na anak ni Don Isidro. Muli akong tumakbo papuntang kalagitnaan ng kagubatan. Bahala na akong medyo madilim na sa bahaging iyon. Kailangan akong magkubli sa makakapal na punong kahoy. Hanggang sa napasigaw na lamang ako nang may humila sa mga kamay ko at tinakpa ng bibig ko. Bitawan mo ko. Amanda, ako ito. Huwag kang ingay. Napatitig ako sa malagintong mga mata ng lalaking nakayakap sa akin nang lingunin ko ito. Alistair, Bulong ko. Halika, doon tayo. Mabilis na binuhat ako ng binatang si Alistair sa mga matitipunong braso nito at dinala sa isang maliit na kuweba na nasa gilid lang ng batis. Dito ay hindi na nga kami makikita ng mga tauhan ni Don Isidro. Munting kaibigan, may iuutos ako sa inyo. Namilog ang mga mata ko nang lumabas ang mga malalaking ahas mula sa tubig ng batis sa sinabi ni Alistair. Takutin niyo ang mga masasamang tao na nasa tahanan natin para lumayo na sila.
Napatanga ako sa nakita kong sumunod kay Alister. Ang mga malalaking ahas, Sir Casper. Ngayon lamang ako nakakakita ng isang taong kayang kausapin ang isang mananap. Ginamot ni Alister ng halamang dahon ang mga sugat ko sa braso. Sanhi iyon ng dahon ng tubo, kaya nakangiti. Paano mong nagawang utusan ang mga ahas, Alister, ha? Doon na sumeryoso ang mukha ng binatang misteryoso. Itinaas nito ang pisngi ko at nagdama ang mga mata namin. May kakaiba akong nadarama ng mga sandaling iyon, Sir Casper, na hindi ko maipaliwanag. Ang paghinga ko ay naninikip. Isa akong kalahating tao at kalahating engkanto, Amanda. Isa lamang iyon sa kakayahan ko. Ang kausapin ang mga hayop na narito sa kagubatan. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi niyang iyon, Sir Casper. Totoo ba talaga ang mga sinabi niya sa akin? Hindi niya ba ako pinagloloko? Maya-maya lamang ay naririnig kong may putok ng baril. At kasunod noon ay ang sigawan ng mga tauhan ni Don Isidro. Nakita kong nataranta si Alister, Sir Casper. Sandali lang, dito ka lang muna. Natamaan ng isang alaga ko. Natakot ako sa sinabi niya. Paano niyang nalaman? Mag-iingat ka, Alister. Wika ko naman sa binata na nakangiti. Bago tumakbo papunta kung saan nanggaling ang putok. Ilang minuto lang ay nakabalik na ito. Dala sa mga braso niya ang isang malaking ahas na may tama ng baril sa katawan. Tila ako'y ipinako sa kinatatayuan ko sa nakitang nagliwanag ang mga kamay ni Alister na hinaplos ang tama ng ahas. Lumabas mula doon ang isang bala ng baril at pagkatapos ay muli niyang hinaplos ang sugat ng ahas. Sa isang iglap lamang ay nawala ang sugat nun. Maraming salamat, kaibigan. Magpahinga ka na muna. Para naman siyang naintindihan ng ahas na muling pumasok sa isang malaking butas ng kuwebang kinaroroonan namin. Wala na sila, Amanda. Halika na. Ihahatid na kita. Inabot niya sa akin ng mga palad niya na mabilis ko namang tinanggap. Kahit siya nalaman kong isa siyang kalahating tao at engkanto, ay hindi ako natakot sa kanya. Panatag ang loob ko at masaya kapag si Alister ang kasama ko. Naghahawak kamay kami habang naglalakad sa kagubatan. Hindi ka ba natatakot sa akin, Amanda? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Sa halip na matakot ay pagkaramdam ko'y mas lalo pa yatang nahuhulog ang loob ko sa gwapong engkantao na ito. Hindi ako natatakot sa iyo, Alister. Wika kong sandaling tumigil nang matatanong ko na ang labasan ng kagubatan. Bigla akong nakaramdam ng lungkot na napatitig sa mga mata ng binatang engkanto. Bakit naman? Nagtatakang tanong niya sa akin. Hindi ka na naman ba magpapakita sa akin muli? Malungkot kong tanong kay Alister. Siya naman ang bigla ang lumungkot ang mga mata na nakatitig sa akin. Hindi ako matatanggap ng mga tao, Amanda. Tingin nila sa amin ay masama. Napilitan kaming manirahan ni Inang Magda sa dulo ng kagubatan. Dahil tingin nila kay Inay Magda ay isang matandang hukluban. Mas pinaniniwalaan nila sa Don Isidro kaysa mabuting hangarin ng aking ina na ilayo sa kapahamakan ang bayang ito, Amanda. Malungkot na saad sa akin ni Alister. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ko sa kanya. Wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari noon.
Ang tanging naririnig ko lang na natatakot ang mga taong magtungo sa kabilang dako ng batis dahil naroon ang matandang hukluban na nangunguha raw ng mga dalagang berhen para panatilihin ang kanyang lakas at kabataan. Kapatid si Inay Magda at si Don Isidro Amanda. Kinukontra ni Inay ang kapatid niya sa itinatayo nitong relihiyon na nagmumula sa demonyo. Sa isang buwan ay nangahalay siya ng batang berheng babae para tuparin ang pangako niyang kasunduan sa demonyo. Kulto ng satanismo ang relihiyong itinayo ni Don Isidro na sinasamba ng mga tao sa asyenda. Kinilabutan ako sa sinabi sa akin ni Alister, Sir Casper. Nakita ko mismo sa dalawang mga mata ko kanina ang tungkol sa sinabi niyang panghahalay ng dalagang berhen. Hindi naniniwala ang mga tao kay Inay Magda at napilitan kaming umalis ng asyenda. Hindi niya binigyan si Inay Magda ng parte sa lupa at ipinapatay niya si Inay para wala siyang kahati sa asyenda. Iniligtas si Inay ng ama kong engkanto at simula noon ay hindi na nagpapakita pa si Inay sa mga tao sa asyenda. Doon na kami naninirahan sa dulo ng kakahuyan para lumayo sa sakim na si Don Isidro. Pagkwento pa sa akin ni Alister. Laman ko ring patuloy ang Inay Magda niya sa pagsusugpo sa kasamaan ni Don Isidro. Pero hindi pa sapat ang kanyang parsa para puksain ang kasamaan ni Don Isidro. Tanging ang mga katutubo lamang sa kabilang dako ng kakahuyan ang naniniwala sa Inay Magda ni Alister, Sir Casper. Ibig mong sabihin sa tanang buhay niyo ay dito na kayo naninirahan sa kagubatan? Napangiti na lamang si Alister na napatitig sa akin. Nag-aaral din ako, pero doon ako sa kabilang bayan. Isa akong architecture engineering, Amanda. Hindi ko alam pero kay sarap ng ngiti. Nasumilay sa mga labi ko dahil sa nalaman ko noon. Sa tuwa ko nga ay napayakap ako kay Alister na ikinatawa din ito. Magkayakap kaming dalawa hanggang sa hindi ko na malayang magdidilim na pala. Nagkatuwaan kami at kung ano-ano na lamang ang pinag-uusapan naming dalawa. Sinamahan niya akong kunin ang kabayo kong naiwan sa tapat ng simbahan nila Don Isidro. At pagkatapos ay hinatid na niya ako pauwi. Hindi na siya nagpapakita kina Inay at Itay dahil alam niyang magagalit ang mga ito sa akin kapag malamang siya ang kasama ko. Nangako pa ito na papasyal kaming dalawa sa bayan sa susunod na araw. Magkikita kami sa simbahan sa bayan. Napakasaya ko, Sir Casper, at nararamdaman ko na lamang na nagsisimula ng mahulog ang loob ko kay Alister at lalong tumindi pa. Excited akong gumising ng maaga. Araw ng linggo. At ito ang araw na napagkasunduan namin ni Alister na magkikita kami sa bayan. Maaga pa lang ay gumayak na ako at nagpaalam kina Inay Lucia at Itay Rodi na may pupuntahan ako sa bayan. Hindi naman ganong mahigpit sina Inay at Itay sa akin, kaya okay lang, Sir Casper, na mamasyal ako sa bayan. Ngunit bago pa man ako nakaalis, ay dumating si Senyorito Marcos para yayain ako mamasyal. Pasensya na po, Senyorito. May kailangan po akong puntahan sa bayan eh. Totoo naman iyon, na may kailangan talaga akong puntahan sa bayan. Kitang-kita ko ang panlulumo sa mga mata ni Senyorito Marcos. Pero hindi ko pwedeng biguin si Alister doon. Nagmamadali na akong umalis ng bahay. Baka mahuli pa ako ni Itay. Di akong pagagalitan na naman ako.
kapag malamang hindi ako sumama kay Senyorito Marcos. Pagkarating ko sa bayan ay kaagad na tumungo ako sa simbahan. Doon ko nakita si Alister na bumaba sa isang magarang sasakyan. Gulat na gulat ako noon. Pero ipinakilala niya ako sa medyo maedad ng babae. Pero maganda na siya palang kanyang inay Magda. Kasama din ito ang amang si Versalios, na isang engkanto na malayang nakikihalubilo sa mga tao. Napakaputi ng kulay ng balat nito at may malagintong mga mata na kagaya ng kay Alister. Dito ko na lamang mayaman din pala sina Alister. May mga negosyo silang pinagmamay-ari dito sa bayan. Doon lamang sila naninirahan sa dulo ng kagubatan dahil iyon na ang tahanan ng ama ni Alister na si Versalios. Minsan lamang sila bumababa sa bayan kapag may kailangan silang asukasuhin sa mga negosyo nila. Naghahawa kaming pumasok sa loob ng simbahan ni Alister nang marinig ko ang galit na boses ni Senyorito Marcos. Kaya mo ba ako tinatanggihan dahil sa lalaking ito? Napatigil na lamang kami sa pagpasok sa simbahan na hinarap si Senyorito Marcos. Lumalabas ka na pala ngayon sa kabundukan ha, Alister? Kasama ang ina mong hukluban. Kita ko ang nagbabagang mga mata ni Alister na nakatitig kay Senyorito Marcos. Marcos, nasa simbahan tayo. Saad ng lalaking nakahawak sa mga kamay ko. Bitawan mo si Amanda. Nakatakda na si Amanda para mapapangasawa ko. Dito na ako nagalit kay Senyorito. Hindi yun mangyayari, Senyorito. Paninindigan ko. Binili na kita mula sa mga magulang mo. Kaya wala ka nang magagawa pa, Amanda. Sumama ka sa akin pauwi. Mga hablutinan niya ang mga kamay ko. Nang hinarang naman siya ni Alister ng malakas na suntok. Natimbuang si Senyorito sa ginawa ni Alister. Isang halimaw ang lalaking iyan na nagtatago sa gwapo niyang mukha, Amanda. Isang engkanto at ang kanyang ina ay isang hukluban. Sigaw ni Senyorito Marcos na narinig ng mga taong naroon. Napapailing na lamang si Inay Magda na hinila kami palayo kay Senyorito Marcos. Nilapitan naman ni Versalios si Marcos at kinausap. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero tila ito'y wala sa sarili. Nalumisan sa simbahan at sumakay ng kotse para umuwi na ng asyenda. Isa pala iyon sa kakayahan ng mga engkanto na ihipnotismo ang isang tao. Kapag wala kang kakayahan at mahina ang loob mo, ay nagagawa ka nilang utusan kagaya ng ginawa ni Versalios kay Senyorito. Natatawa na lamang ako, pero lihim na nagdiriwang ang puso ko sa pangyayaring iyon, Sir Casper. Kagaya noong dati ay hindi na ako inihatid ni Alister. Tumigil na ang sasakyan niya sa di kalayuan mula sa bahay namin. Babalik pa siya sa bayan para iwanan ng kotse niya sa bahay nila sa bayan. Uwi siya sa kagubatan na magmomotorsiklo lamang. At doon siya dadaan sa komunidad ng mga katutubo, papunta sa bahay nilang nasa dulo ng malawak na kagubatan. Ayoko pang matapos ang sandaling kasama si Alister, sa totoo lang. Nahuhulog na talaga ang loob ko sa poging engkantaong ito. May dumi ba ang mukha ko? Kanina ka pa nakatitig eh. Nahihiya naman akong inilayo ang mga mata ko sa kanya. Subalit hinawakan niya ang maliit kong pisngi at iniharap sa kanya.
Amanda, alam kong ayaw ng mga magulang mo sa akin. Naniniwala kasi silang matatandang hukluban si Inay Magda. Dahil iyon ang ipinagkalat ni Don Isidro na kwento tungkol sa ina ko. Nakaramdam ako ng awa kay Alister at Inay Magda. Mas pinaniniwalaan ng mga tao sa asyenda ang mga kasinungalingan ni Don Isidro kaysa sa katotohanang inilalahad ni Inay Magda sa mga tao. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila, Alister. Lalo na ngayong nakilala ko na kayo ni Inay Magda. Nagulat na lamang ako nang mahigpit na niyakap ako ni Alister, Sir Casper. Maraming salamat, Amanda. Akala ko ay hindi mo kami matatanggap ni Inay. Biglaan na lamang bumilis ang tibok ng aking puso sa pagdidikit ng mga katawan namin ni Alister. May kakaibang init na hatid sa akin ang mga yakap na iyon ni Alister. Sobra akong kinabahan. Sorry, masaya lang akong hindi ka natatakot sa akin. Nakangiting wika niyang ginagap ang mga kamay ko. Alam mo bang, minahal na kita, Amanda. Tila bumbang sumabog sa pandinig ko ang ipinagtapat sa akin ni Alister na mga oras na iyon. Para akong hindi makahinga sa bilis ng pintig ng aking puso. Tuwang-tuwa ako noon na ako na mismo ang yumakap kay Alister. Hindi na ako nagpapakipot pa. Praktikal akong tao kaya walang patumpik-tumpik na sinagot ko kaagad ang poging engkantaong ito. Tiyan ako all pogi. Hindi ko na siya papakawalan pa. Sayang naman kung mapupunta pa siya sa inyo. Di, joke lang. Sayang naman kung mapupunta pa siya sa iba. Gwapo, mabait, mayaman. At higit sa lahat ay makapangyarihan. Saan pa ba ako hahanap ng kagaya niya? Nang araw ding iyon ay unang beses na naghahalikan kami sa mga labi. Grabe halik agad. Sobra akong na-inlove sa engkantaong si Alister. Kaya napakasaya kong umuwi ng bahay. Pero hindi ko inasahang ang kasiyahang nadarama ko sa piling ni Alister ay kaagad din palang mapuputol. Bumungad sa akin ang mukha ni Senyorito Marcos sa bahay namin. Kasama pa nito si Don Isidro. Hindi ko alam kung ano na nga ba ang nangyayari dahil napakaraming tao sa bahay namin pagkarating ko. Nakapagtatakang napakaraming pagkain ang naroon at nagkakasiyahan ang lahat. Mabuti at narito ka na, anak. Bulalas pa ng aking ama. Anong meron dito, Nay? Tay? Nagtatakang tanong ko. Hindi pa man ako sinagot ng mga ito, ay hinila na ako ni Senyorito Marcos sa loob ng pamamahay namin. Napasunod naman sina Inay, Itay, pati si Don Isidro. Bitawan mo nga ako. Hinila ko ang mga kamay ko dahil kinikilabutan ako sa paghawak niya sa mga kamay ko. Kung si Alister sana ang umawak sa mga kamay ko, ay malamang okay lang talaga ako. Napangisi na lamang si Senyorito Marcos nang kampanting napaupo sa sala ng bahay namin. Anong ibig sabihin nito, Nay? Tanong ko kay Inay Leosia. Si Don Isidro ang sumagot sa katanungan ko ng mga oras na yon. Amanda, nandito kami para mamanhikan. Tila ako nalaglag sa kinaupuan ko sa narinig na sinabi sa akin ni Don Isidro. Hindi pwede yun. Wala naman tayong relasyon na. Malinaw kong sinasabi sa iyo na hindi pa ako mag-aasawa. At isa pa, hindi kita nobyo. Gulat na gulat ako sa mga nangyayari.
Pinili na kita mula sa mga magulang mo sa malaking halaga. Kaya wala ka nang magagawa pa. Bulalas ni Senyorito Marcos. Ano bang tingin mo sa akin? Isang bagay na pwede mong bilhin. Ganyan na ba talaga kayo? Kamukhang pera, Nay? Tay? Para ibenta ako? Tumabingi ang mukha ko, Sir Caspar. Matapos tamaan ng sampal ni Itay. Pinigil naman ito nang umiiyak na si Nanay Lucia. Nagalit pa sa akin si Senyorito Marcos na sinumbatan ako. Kung hindi raw ako nagpapakaloko kay Alister, ay hahayaan na muna niya akong malayang makapag-aral hanggang makapagtapos. Pero ayaw niyang inaagawan siya ng pag-aari, kaya namanhikan na siya sa amin. Sobra akong nanliit sa pakiramdam ko. Isa lamang akong mamahaling bagay na pwedeng ibenta ng mga magulang at bilhin naman ni Senyorito. Napagulgol talaga ako ng iyak noon. Nagkulong ako sa kwarto ko at hindi na ako lumabas pa. Nung wala ng tao sa amin, ay doon ako kinausap ni Inay at Itay. Doon ko na lamang nakasanla na pala ang lupa namin sa asyenda ni Don Isidro. Kailangan pala namin ng malaking halaga para ipaopera ang kapatid kong si Andy na may sakit sa puso nun. Hindi naman iba sa akin ang kapatid ko na nangangailangan ng tulong ko. Pero nakakapanlumo ang ganitong bagay na mawalan ka ng kalayaan para mamili sa buhay na gusto mo. Napakagulo ng isipan ko. Paano na lamang ang relasyon namin ni Alister? Doon ko naalalang may pera nga pala ang kasintahan ko. Kaya kinausap ko na si Itay at Inay. Tay, pwede namang isiuli mo na lang ang pera nila Don Isidro. Tay, maaari ako makahiram ng pera sa kaibigan ko. Kanino? Doon sa kalahating engkantong kaibigan mo na may inang matandang hukloban? Singhal ni Itay sa akin. Kala mo ba? Hindi ko alam ang ginagawa mo. Panunumbat pa niya sa akin. Sinabi na sa akin ni Marcos ang kahibangan mo sa lalaking anak ng matandang hukloban, Amanda. Kitang-kita ko ang galit ni Itay Rodi sa akin. Pero nagbabaka sakali akong maiintindihan niya ako. Tay, nagkakamali kayo. Mabuting tao si Inay Magda at ang ama ni Alister. Doon na naman muling natabingi ang mukha ko sa sampal ni Itay sa akin. Huwag nang matigas ang ulo, Amanda. Para sa kabutihan mo ang ginagawa namin. Walang kwenta ang pakikiusap ko kina Inay at Itay. Ang kinakatakutan ko sa ngayon ay ang nalalapit ko ng kasal kay Senyorito Marcos. Paano ko ba ito matatakasan? Paano kong masabi kay Alister ang lahat? Gayong bantay sarado na ako ni Inay at Itay na hindi makaalis ng bahay. Idagdag pa ang mga tauhan ni Senyorito Marcos na nasa paligid namin para bantayan din si Alister na hindi makalapit sa akin. Kinagabihan ay hindi ako makatulog sa pag-iisip sa nangyari. Malalim na ang gabi noon at tulog na ang lahat. Napabangon na lamang ako sa higaan ko at binuksan ang bintana ng kwarto ko. Nagulat ako nang makita ko si Alister na nasa itaas ng punong mangga na nasa tapat ng bintana ng kwarto ko. Ang bintana ng kwarto ko ay nakakwadro lamang, kaya pwede itong mapasukan ng tao. Napapangiti na lamang ako nang tumawid si Alister mula sa puno papasok sa kwarto ko na dumaan sa may bintana. Napayakap na lamang ako sa kanya at umiiyak. Huwag kang mag-alala. Nandito ako at tutulungan kita, mahal ko. Bulong nito sa akin. Mahigpit na napayakap ako kay Alister. Takot na takot akong hindi ko na siya makikita pang muli
Dito na kami nagpaubaya sa isa't isa. Hindi na namin mapipigil ang bugso ng aming damdamin. Sa mga sandaling ito ay buong buo kong ibinigay ang sarili ko sa lalaking pinakamamahal ng aking puso. Talagang sinadya ko rin ito para wala ng habol sa akin ng senyorito. Kapag nalaman niya ang hindi na ako barhen, o di sana na lang ay mabuntis na ako. Kaya naman wala akong nararamdamang pagsisisi matapos ang ginawa namin. Katabi kami sa kama ko habang yakap namin ang isa't isa. Anong gagawin mo? Itatakas mo ba ako? Umiiling-iling ito na hinahalikan ako sa pisngi. Igdiwala ka sa akin, Amanda. Ay gagawin ako ng magbubukas na mga mata ng lahat ng mga nagbubulag-bulagan niyang alagad. May tiwala ako kay Alister. Pero hindi ko pa rin maiwasan ang pangamba sa maaaring mangyari sa akin. Nakakatakot kapag naiisip ko pa lang na ang taong pakakasalan ko ay sumasamba sa demonyo. Sinamahan ako ni Alister ng gabing iyon para masigurado ang kaligtasan ko. Pakaramdam ko ay hindi ko na mapagkakatiwalaan pati ang pamilya ko. Kung pwede lamang sana ay sumama na ako kay Alister na tumakas noon. Hindi yan mabuti, mahal ko. Ayaw kong tuluyang magalit sa akin ang mga magulang mo. Sinabi ko kay Alister ang tungkol sa kalagayan ng kapatid kong si Ande. At nangako siya sa akin na tutulungan niya akong maipagamot si Ande sa espesyalistang doktor sa kabayanan. Hindi na raw ako dapat na mag-alala pa sa gastusin dahil sasagutin na niya ang lahat. Kahit papaano ay sumaya ng kaunti ang puso ko. Nagmamasid lang pala sa akin si Alister sa di kalayuan. Kaya alam niya ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Nakakagaan ng loob ang nalaman ko kahit papaano ay nalaman kong safety ako at hindi niya hahayaan na may masamang mangyayari sa akin. Sa mga lumipas na araw ay bising-busy na ang mga tauhan sa asyenda para sa nalalapit na kasal namin ni Marcos. Walang araw akong hindi nasisira kapag nakikita ko si Marcos at ang mga tauhan niya. Sanay ka ng kasama ako dahil ako na ang magiging asawa mo. Bakit mo ba pinagpipilitan sa akin ang sarili mo, ha? Alam mo bang pinapahirapan mo lang ako sa ginagawa mong ito, senyorito? Wala naman siyang pakialam sa mga sasabihin ko. Tinatawanan lamang ako ni Senyorito Marcos at pagkatapos ay isinasakay sa sasakyan niya. Dadalhin niya raw ako sa mansyon nila. Nangako naman siya kina inay na iuuwi ako mamaya at wala siyang gagawin sa akin na masama. Hindi ko alam kung paano ko siya matatakasan, pero iisa lamang ang nasa isipan ko ngayon. Naghihintay ako sa sinasabi ni Alister na ililigtas niya raw ako. May tiwala ako sa kasintahan kong engkanto, kaya umaasa akong magtatagumpay siya sa mga plano niya. Nang makarating kami sa mansyon, wala naman kaming ginagawa roon. Inililibot niya lang ako kunwari sa magiging tahanan ko raw matapos ang kasal namin. Sandali niya akong iniwan sa opisina niya, Sir Caspar. Nababagot na ako at ninais ko nang umuwi nang makita ko ang isang malaking aklat na kakaiba. Kulay itim kasi ito na may kakaibang disenyo. May bungo at cross na itim na nakatiwarik. Wala sa sariling binuklat ko yan. Bumilis ang tibok ng aking puso habang binubuklat ko yan. Hindi ko naman naiintindihan ang nakasulat doon.
dahil puro iyon Latina. Ngunit napadako ang mga mata ko sa isang larawan ng babaeng nagsisilang ng bata sa katerikan ng pulang buwan. Hindi ko naintindihan kung anong mayroon sa larawang iyon, pero natatakot akong isinara iyon. Naintindihan mo bang nakasulat sa banal na aklat ng aming relihiyon? Mas lalo pa akong nagulat nang bigla na lamang magsalita mula sa aking likuran si Senyorito Marcos. Ikinalma ko ang aking sarili. Wala naman akong ginawang masama. Wala akong naintindihan sa lahat ng yun. Mas lalo pa akong kinabahan nang lumapit sa akin si Senyorito Marcos. Kapag naikasal na tayo, ay maiintindihan mo na ang mga nakasulat dito dahil pag-aaralan mo ito. Bilang asawa ko ay kailangan mong maintindihan ang aming relihiyon. Hindi ko napigilan ang sarili kong pangilabutan dahil sa sinasabi ni Marcos. Alam kong masama ang relihiyon nila at sumasamba sila sa mga demonyo. Mas pinili ko na lang manahimik. Sinarili ko na lamang ang nais kong sabihin. Nais kong isumbat sa kanya ang ginawang kasamaan ng kanyang ama na ginahasa ang anak ng isang trabahador sa asyenda. Hapon na noong iniuwi ako ni Marcos sa bahay namin. Hindi na maganda ang pakikitungo sa aking ama dahil nagtatampo talaga ako sa ginawa niya sa akin. Pero kapag nakikita ko naman ang nakakaawang kalagayan ni Andy, ay tila naman ako'y nahihimasmasan. Kumusta ang pagkaramdam mo? Okay ka na ba, bunso? Nag-aalalang tanong ko kay Andy. Okay lang naman ako, ate, dahil may iniinom akong gamot. Ate, patawarin mo ako. Kung hindi dahil sa akin ay hindi mangyayari sa iyo ito. Nakaramdam ako ng awa kay Andy, pero may kaunting liwanag na sa buhay ko dahil umaasa ako kay Alister. Niyakap ko na lang ang kapatid kong bunso bago ako pumasok sa loob ng kwarto ko. Walang kaalam-alam ang mga magulang ko na gabi-gabi ay sa kwarto ko natutulog si Alister. Halos gabi-gabi rin may nangyayari sa amin. Hindi namin mapipigil ang mga sarili namin sa bugso ng aming mga damdamin. Kasi sobrang sarap nun, di joke lang. Sobrang masaya akong kasama si Alister. Huwag kang matakot, binabantayan kita palagi. Uwi ka ni Alister habang yakap ako at paalis na siya. 4:00 na kasi ng umaga at maya-maya lang ay magliliwanag na. Maraming salamat, mahal ko. Hinalikan ko si Alister at matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Tinatanaw ko siya habang naglalakad palayo sa bahay namin, papunta sa kadaliman ng kakahuyan, sa di kalayuan Sir Casper. Hanggang sa sumapit na ang kinatatakutan kong araw, Sir Casper. Iyon ang araw kung saan ay ikakasal na talaga ako kay Senyorito Marcos. Sobra akong kinakabahan, pero may tiwala ako kay Alister na ililigtas niya ako mula sa bangungot. Nang nasa loob na kami ng simbahan, ay hindi na ako mapalagay. Simbolo pa lamang ng simbahan nila ay nagsisatayuan na ang mga balahibo ko sa batok. Palingalinga ako sa paligid para hanapin si Alister, pero hindi ko siya nakikita. Tanging ang malakas na pagkaramdam ko lamang ang nakakaalam na narito lang sa paligid ang mahal kong si Alister. Nagsisimula na ang seremonya sa kasal nang may biglang dumating na mga pulis para hulihin si Don Isidro sa salang panggagahasa sa mga minor de edad na mga batang babae
na anak ng miyembro ng kanilang religious group. Nalaman din ng lahat ang katotohanan na ang mga nawawalang dalaga sa asyenda na bali-balitang kinukuha ng matandang hukluban ay ginagahasa pala ni Don Isidro. Pagkatapos ay pinatay para iaalay sa kanilang Diyos. Nagkakagulo ang lahat ng umalma ang mga tauhan ni Don Isidro. Nakipagsabayan ng barilan ang mga tauhan niya sa mga pulis, habang ang tusong Don ay tumatakas sa kakahuyan. Doon ay nakikita ko si Alister na sinusundan ng Don kasama ang mga katutubo. Alister, mahal ko. Mag-iingat ka. Iyon ang tanging naibulong ko sa sarili ko. Sinamantala ko ang pagkakagulo ng lahat para makatakas ako. Ngunit nahuli ako ni Marcos. Masyado nang magulo sa paligid dahil lumaban ng putukan ang mga tauhan ni Don Isidro. Nagsitagbuhan din ang mga taga-asyenda. Hindi mo ko pwedeng takasan, Amanda. Hinablot niya ang mga kamay ko habang nagpupumiglas naman ako mula sa pagkakahawak niya. Bitawan mo ko. Mahuhuli na ng mga pulis si Don Isidro. Kaya dito na magwawakas ang kasamaan niyo. Bulyaw ko sa kanya. Ngunit isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Akin ka lang, Amanda. Akin ka lang. Halos kalad ka rin na lamang ako ni Senyorito Marcos. Hindi dito magwawakas ang lahat ng kapangyarihan namin. Dahil ipagpapatuloy ko ang nasimulan ng aking ama. Itinulak ako ng binata sa loob ng sasakyan para makapunta kami sa mansyon nila. Natatakot na ako sa mga mata ni Marcos na namumula sa galit dahil sa nangyari sa kanyang ama. Kailangan nating makaalis dito dahil alam kong susundan tayo ng mga alagad ng batas. Hindi nila ako pwedeng mahuli. Bulalas nito na pinihitang isang sekretang pintuan na may hagdan na napupunta sa ilalim ng bahay. Bumungad sa amin ang isang madilim na hagdanan pababa ng kwartong iyon. Kinilabutan ako, Sir Casper. Ang lamig na simoy ng hangin na siyang mas lalong ikinatayo ng mga balahibo ko. Kinakaladkad na lamang ako ni Senyorito Marcos papasok sa loob. Kusa namang sumara ang pintuan na iyon sa likuran namin. Isa itong mahabang pasilyo na hindi ko alam kung saan lalabas, Sir Casper. Senyorito, baka pwede namang pakawalan mo na lamang ako. Naiiyak ko ng pakiusap sa lalaking mahigpit na nakahawak sa mga kamay ko. Hindi na kita pwedeng pakawalan pa, Amanda. Ikaw ang nakatakdang magdadala ng mga anak ko. Ikaw ang nakatakdang magiging reyna sa kahariang itatayo ko. Mas nakakatakot pa ang mga sinasabi sa akin ni Senyorito Marcos, Sir Casper. Marami namang babae dyan, Senyorito. Bakit kailangan ako talaga? Narinig ko ang nakakakilabot na halakhak ni Senyorito. Hindi ko alam kung kuni-kuni ko lamang iyan. Pero nakikita kong namumula na ang mga mata niyang tila nag-aapoy. Pakaramdam ko ay may kakaibang espiritu ang sumanib kay Senyorito Marcos ng mga oras na iyon. Hindi ako sigurado kung ilang minuto kaming naglalakad sa mahabang pasilyo na iyon. Pero maya-maya lang ay natatanaw ko na ang liwanag sa dulo. Ibig sabihin ay malapit na kami sa labasan ng sekretong daan na ito. Naririnig ko na ang lagaslas ng tubig sa isang sapa. Kaya nakakaramdam na lamang ako ng ginhawa. Kapag nasa piling ako ng kalikasan, ay nararamdaman ko ang presensya ni Alister. Kaya medyo nahimasmasan ako sa nadaramang takot ko kanina. Umungad sa akin ng isang kakahuyan sa dulo ng pasilyo. Isang malaking ilog ang naroon.
Sa unahan ay may mga maliliit na kubo. Sumalubong sa amin ang mga taong ngayon ko lamang nakikita. Nakatulokbong sila ng kulay itim. Kulay itim din ang kanilang roba na kasuotan. Maligayang pagdating, mahal na prinsipe. Pagbati ng mga ito sa kanila. Iginiya kami ng leader nila sa isang malaking tahanan. Iyon lamang yata ang malaking bahay sa bahaging iyon. Ang lahat ay mga bahay kubo na. Antayin niyo ang babaeng yan. Dahil mamayang pagsikat ang pula ng buwan, ay maaangkin ko na ang kapangyarihang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Malinaw kong narinig ang sinabi ni Marcos sa mga tauhan niya. Anong gagawin mo sa akin, Marcos? Tanong ko sa kanya. Malalaman mo mamaya. Pagsikat ang pulang buwan. Dito na naman ako nagsisimulang kabahan. Kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isipan ko. Naisip kong baka ako ang gagahasain niya para iaalay sa Diyos nila na isang demonyo. Tama nga si Alister na sumasamba sila sa demonyo at satanista sila. Alister, nasaan ka na? Gusto ko nang maiyak, Sir Casper. Ngunit nahimasmasan ako nang maamoy ko ang isang pamilyar na amoy na humalo sa malamyos na simoy ng hangin sa paligid. Narito si Alister sa paligid. Maghihintay tayo ng tamang oras. Mahal ko. Napasinghap na lamang ako nang nararamdaman ko ang mga kamay ni Alister na humahaplos ng pisngi ko. Nasa harapan ko si Alister pero hindi ko siya nakikita. Pero mga kamay niya ang humaplos sa pisngi ko. Niyakap niya rin ako. Dito na pumatak ang mga luha ko. Hindi ko lamang guni-guni ang lahat, kundi totoong narito si Alister sa paligid. Hindi ko lamang siya nakikita. Sapat na ang pinaramdam niya sa akin para mapanatag ang kalooban ko. Sapat na ang nararamdaman kong yakap at halik ni Alister. Nakatulog ako sa silid na iyon at kasama ko ang presensya ni Alister hanggang sa dumilim na. Doon na pumasok ang mga kababaihang nakatalokbong ng itim. Binihisan nila ako ng kasuotang kulay pula na bestida. Anong gagawin niyo sa akin? Kinakabahan kong tanong. Pero ni isa sa kanila ay hindi man lamang ako sinagot. Hinablot ko ang isang babae papalapit sa akin. Doon na natanggal ang talokbong at tumambad sa akin ang mukha ni Ana na kapitbahay ko. Hindi pala pinatay si Ana matapos gasain ni Don Isidro, kagaya ng inakala ko. Ana, anong ginagawa mo rito? Gulat na gulat siya sa ginawa kong paghablot ng talokbong niya. Ang mga mata ni Ana ay puno ng takot na nakatitig sa akin. Amanda, dito dinadala ang mga kadalagahan matapos kaming gahasain ni Don Isidro. Mahinang bulong nito sa akin. Anong ginagawa sa inyo rito, ha? Doon na tumulo ang mga luha ni Ana. Kami ang ginagawang tagasilbi ng lahat ng mga lalaki rito, Amanda. Ginagawang parausan ng kanilang sexual na pangangailangan. Pagsusumbong nito sa akin. Nayakap ko ng mahigpit si Ana. Huwag kang mag-alala. Makakalabas tayo rito, Ana. Pangako. Inalo ko siya para tumahan na sa pag-iyak. Awang-awa ako sa sinapit ni Ana at ng mga kababaihang dinala sa lugar na ito. Kinabahan na naman ako nang inilabas na ako ng mga kababaihan. Si Ana ang umalalay sa akin papunta sa labas. Nang makalabas na kami, ay tumambad sa akin ang isang malaking bonfire. Naroon sa isang kulay pulang upuan si Senyorito Marcos.
na tila haring makapangyarihan na nakaupo. Sa harapan nito ay ang pulang kama ang naroon. Kumakabog ang dibdib ko sa nakita. Narito na ang aking reyna. Kaya magsisimula na tayo sa ating ritual. Pagkasabi noon ay tumunog ang mga tambal at may sumasayaw na mga kababaihan na halos hubad na sa harapan. Ako naman ay itinulak ni Ana sa pulang kama. Patawad, Amanda. Nakayo kong wika ni Ana. Lumapit naman sa akin si Senyorito Marcos na nakangisi. Ngayon, ikaw ang magiging katuparan ng lahat ng propesiya, Amanda. Napaatras ako sa takot. Anong sinasabi mo, ha? Nababaliw ka na ba? Natawa lamang ito. Isang babae na isinilang sa pagsikat ng pulang buwan sa taon ng mga tigre ang kailangan ko sa aking tabi. Para ganap na akong magiging makapangyarihan. At ikaw iyon, Amanda. Kaya nang matagpuan kita, ay nakaramdam ako na mas lalo pa akong lumakas. Tila ito isang demonyo na humahalakhak sa harapan ko, na ikinatayo ng mga balahibo ko. Sa isang iglap lamang ay niyakap niya ako at hinalikan. Ngunit napasigaw na lamang ito na tila napapaso sa katawan ko dahil mabilis siyang lumayo sa akin. Anong nangyayari? Nanlilisik ang mga mata ni Marcos na nakatitig sa akin. Sino ang walang hiyang lalaki ang gumalaw sa iyo? Sigaw nito. Doon na lamang biglang lumitaw sa harapan ko si Alister at hinawakan ng mga kamay ko. Mahal ko. Nakangiting bulalas ni Alister. Napayakap na lamang ako sa lalaking minahal ko. Tama ako. Narito lamang siya sa paligid namin at naghihintay ng tamang pagkakataon. Galit na galit si Senyorito Marcos sa akin na inutusan ang mga alipores niyang patayin si Alister. Pero malakas na ipo-ipo ang tumangay sa lahat ng tauhan ni Senyorito Marcos. Mula sa mga kamay ni Alister ang ipo-ipo na iyon. Kasunod noon ay ang kanyang mga kamao na tila nag-aapoy ang tumama sa katawan ni Marcos. Matagal ko na ring hinihintay ang pagsikat ng pulang buwan para matapos ang kasamaan niyang mag-ama. Bulalas ni Alister na tila buong katawan na ang nag-aapoy. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang kaparusahan na nararapat sa iyo at sa lahat ng mga alipores mo. Itinapon niya si Marcos na sumisigaw sa malakas na ipo-ipo. Itinaas ni Alister ang mga kamay at binuksan ang lupa. Napatutop na lamang ako sa mga kamay ko nang makitang kumukulong apoy mula sa bumukas na lupa. Doon itinapon si Alister ng napakalakas na ipo-ipo na tumangay kina Marcos at ng mga alipores niya. Matapos noon ay sumara ang lupa at napaluhod na lamang si Alister na nakatingala sa pulang buwan. Natapos din ang misyon ko, mahal ko. Mahigpit na nagyakapan kaming dalawa. Sobrang saya ng mga babaeng inalipin ng buong kulto ni Marcos na sa wakas ay nakalaya na sila sa kamay ng mga mag-amang Isidro at Marcos. Sa pagsikat ng pulang buwan ay doon makakamit ni Marcos ang kapangyarihan na binibigay ng kanilang Panginoong demonyo sa pamamagitan ng pag-angkin ng babaeng birhen na ipinanganak daw sa mismong araw na sumikat ang pulang buwan. Sa pag-aaral ni Inay Magda ay nalaman niyang ang taong may kakayahang susugpo sa kasamaan nila
ay ang engkantaong isinilang din mismo kasabay ng pagsikat ng pulang buwan na si Alister. Pareho pala kami ng kapanganakan ng kasintahan kong engkantao. Sa pagsikat ng pulang buwan ay mag-iiba ang kanyang angking lakas at kapangyarihan na kayang tumalo sa lahat ng enerhiya at kapangyarihan ng kasamaan. Sa kasakiman ni Don Isidro ay inangkin niya ang lahat ng kayamanan ng kanyang mga magulang. Ipinapatay niya ang bunsong kapatid na si Inay Magda para masaulo niya ang lahat ng ari-arian ng kanilang mga magulang. Hindi niya inaasahan na iniligtas sa Inay Magda ng isang butihing engkanto na lubos at tunay na nagmamahal sa kanya na si Versalios. Noong una ay binalikan ni Inay Magda si Don Isidro na saktong may nawawalang dalaga sa asyenda. Natagpuan ng dalagang iyon na wala ng buhay sa tabi ng kakahuyan. Kaya pinalabas niyang isang matandang hukluban si Inay Magda na nagtatago sa kagandahan ng mukha ng kanyang bunsong kapatid. Sinasabi niya rin na matagal nang namatay sa sakit ang kanyang kapatid. Naniniwala naman ang mga tao sa lahat ng sinasabi ni Don Isidro. Kaya kinakatakutan at kinamumuhian si Inay Magda ng mga tao sa asyenda. Isa siyang matandang hukluban sa kwentong pinakalat ni Don Isidro sa buong asyenda para pagtakpa ng mga kasamaan niya. Si Don Isidro ang kumukuha ng mga kadalagahan sa nayon para gasahin at pagkatapos ay gawing alipin ng kanyang mga alipores. Pumapayag naman ang mga magulang nila dahil nasa ilalim sila ng hipnotismo at ng kapangyarihan ng demonyong si Don Isidro. Tuluyan itong nakulong at hinatulan ng silya elektrika noong taong 1981. Matagal na palang pinaiimbestiga ni Inay Magda at Versalios ang lahat ng masasamang gawain ni Don Isidro. Ilang taon din bago sila nakalikom ng sapat na mga ebidensya sa tulong na rin ng mahal kong si Alister. Habang si Inay Magda na ang namahala sa buong asyenda, ibinigay niya sa mga tauhan ang tamang benepisyo na nararapat sa kanila. Kami naman ni Alister na kalahating engkanto at kalahating tao ay ikinasal din ng mismong taong 1980. Hindi niya hinintay pang lumobo ang aking tiyan para makapagsuot ako ng magandang damit pang kasal. Namuhay kami ni Alister na masaya, tahimik at puno ng pagmamahal sa aming pamilya. Maganda ang takbo ng negosyo namin dahil magaling na negosyante ang engkantaong minahal ko. Ako naman ay tinapos ko ang pag-aaral ko ng accountancy. Dahil yumaman na ako dahil sa mayaman na asawa ko, itinuloy ko ang pag-aaral ko sa abogasya. Isa ako sa mga abogadong nagpademoli sa silya elektrika para mabigyan ng pagkakataon ang mga kriminal na magbagong buhay sa loob ng kulungan. Nagiging malaking aral sa mga tauhan namin sa asyenda ang nangyaring iyon, na minsang hindi lahat ng mabuti sa tingin mo ay mabuti talaga. Minsan nagtatago ito sa kasamaan. Minsan naman, ang sinasabi ng lahat na masamang tao ay siya palang totoong may kabutihan sa puso, kagaya ni Inay Magda, na sinasabihang isang matandang hukluban para pagtakba ng kanyang kasalanan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos. Sana'y bigyan din kayo ng magandang buhay palagi. Muli po, ako po si Amanda, na isang abogada na may asawang kalahating tao at kalahating engkantong negosyante. Maraming salamat po, Sir Casper, at nawa ay pagpapalain ulit ng Diyos ang lahat-lahat. Wakas.
Grabeng ganda ng kwento. Ay, lumalabas ipon ko doon.